Ganda na ng weather guys. So plus 2 ngayon ano. Ayan, pasok na tayo. So medyo naiba yung ano natin ano. Pagpasok natin kasi dati di ba nagbabas tayo. Wait, kwento ko sa inyo kung bakit. Okay. For the meantime, 2 days na lang, off na naman. So Thursday morning. Good morning sa inyong lahat guys, no? Good morning sa lahat ng mga subscribers natin dyan na hanggang ngayon ay nanonood. Oops! Hanggang ngayon ay nanonood ng aming vlog. Yan. So anyway guys, no, ito pala yung gamit ko sa kotse, pabango ko sa kotse yan. Yan. California scent na Cherry Coronado or Coronado Cherry. Yan. So matagal ko nang gamit to guys since nagkakotse ako sa Pilipinas. Kailan ba? 2003. Ito na yung pabango ko guys. Never ako nagpalit. Ayan. Never ako. Ang dami ko dito sa kotse. Pagka matagal na kasi. Ano pa ata ito eh. Itong una ko ay 2 months na siguro. So ngayon na lang ulit ako maglalagay. Kasi wala na masyadong ano bango. Kaya yan ang ano ko guys. Yan ang pabango ko sa kotse talaga. Ever since na nagkasasakyan ako, never ako nagpalit. Mas gusto ko kasi yung amoy, para siyang bubble gum. Sarap, sarap siya. Yan. So bali in order ko yan sa Amazon. Bumili na ako ng isang box niya. Ang laman ay hindi ko sure kung 12 pieces, nasa $50+. Yan. So anyway, ayan, no, baka nagulat kayo kasi may dala ako sa sasakyan. Yan. So bali kasi guys, start ako nung Monday ata. Oo, Monday. Nagdadala na ako ng sasakyan kasi ilang beses na akong naiiwanan ng bus dun sa downtown. Parang almost 20 minutes ata o 30 ako naghihintay dun sa may Calgary Court. So kasi pag umalis ako ng trabaho, kasi once siyempre pag time na, out na 5. So sakay ako ng train papunta dun sa downtown. Minsan hindi ko naabutan yung bus agad. So tagal ko naghihintay. So sayang yung oras. Kaya sabi ko try ko nga dito sa mag-park sa Chinook. Ayun, okay naman siya. Maluwag naman lagi pag pumapasok ako ng ganitong oras, alas 7. Sobrang luwag niya. Tsaka ayun, sana wag lang tayo abutan ng malas doon, no, na basagin or nakawin, yung mga ganung talaga pangyayari. Kaya sana wag naman, no? So anyway, mas mabilis yung travel ko pag ganito. Pero minsan maluwag dito eh. Ewan ko ba't ngayon ang daming sasakyan. Kailangan kasi dito talaga. Ilang beses ko na nabanggit ito, no? Pag tatawid tayo or kakaliwa tayo dun sa kalsada, kailangan parehas clear yung kaliwa at kanan natin. Hindi tayo pwedeng umuso agad dun sa unahan. Iba kasi dito talaga guys. Kaya nga sabi nila ang driver dito ganun eh, oh. Ganun lagi. Tsaka ganyan, shoulder check. Normal dito yun. So yun nga guys, nagpa-park na ako sa may Chinook Station. Tapos yun na, pagbaba ako dun, dire-diretso na. Almost 30 minutes lang siguro nandun na ako sa office. So mas mabilis siya kumpara dati. Yun nga, wala naman problema sa bus, madali lang din naman yung bus. Yun nga lang, pagpa-uwi ako, hindi ko natatimingan yung bus minsan doon sa may sa may downtown. So tagal ko naghihintay doon sa sa Calgary Court. So yun guys, update ko na rin kayo hanggang ngayon. Magdadalawang linggo na tayo, so training mode pa rin. Mas kinakabisa ko yung mga files din namin kung saan nakalagay yung mga katulad ng mga project na ginagawa. Hanggang ngayon training mode pa rin tayo. Pinapakabisa lang muna sa akin yung isang project, pero hindi, kumbaga yung project na yun may nakahawak, may nakahandle na rin doon. So parang ginaguide niya na lang din ako. Ayan. So shoutout ulit sa iyo Kuya Ramon. Si Kuya Ramon yung nagtuturo sa atin guys eh. Ayan. Sobrang bait ng taong yan. Kaya nga sana Kuya Ramon, huwag ka magsawang magturo sa akin kasi
marami pa talaga akong dapat matutunan sa firm. Which is inaano ko naman talagang siniseryoso ko rin naman talaga. Kasi ayoko magmarunong-runungan guys, no. Gusto ko maging open sa kanila na talagang marami na akong hindi matandaan talaga. Kaya ngayon sabi ko para akong bumalik sa first year alam mo yun. Pero parang nire-refresh ko na lang lahat talaga. Kahapon nga busy sila so mga dalawang project yung hawak ng isang tao. So wala, hindi pa tayo masyadong makatulong kasi yun nga, training mode pa lang din tayo. Tsaka magdadalawang linggo pa lang naman tayo. Yan, sabi ko nga kahit mga 1 month yan, medyo kahit pa paano makaka-start na rin tayo ng yung talagang project talaga, no? Siyempre gusto ko na rin naman makatulong sa company. Yan, kaya talagang pag-iigihan natin to guys. Kumbaga ito na di ba? Nasa atin na yung chance. So ang gagawin na lang natin is magbutihin na lang talaga. Okay? So yun guys, drive muna tayo. Focus muna ako sa pagdadrive dito. So yun guys, dito na tayo sa may parking. Hanap na lang ako ng medyo malapit, pero maluwag pa naman dun sa likod. So baka may slot dito, so buka na. Wala. So yan, ikot muna tayo. Hanap tayo ng paparkingan natin. Ayan, dito na lang siguro. Ayan, dyan. Ayan. Marami naman siya guys. Maraming available na parking dito. Ayan, ang gandun pa ito na lang. Dito na lang. Ayan, maraming gumagawa talaga niyan dito guys. Papark sa C-Train. Pero syempre, park at your own risk. Yun naman yung rules talaga dito. Libre siya, pero hindi nila sagutin kung ano man nangyari sa sasakyan mo. Yan. So ganito yung ginagawa ko ngayon guys, kasi mas mabilis yung travel ko. Hindi nasasayang. Yan. Lagay lang natin yung ating lock. Oras na pa 26. Actually maaga pa to 7:26. Kasi pag dumarating ako sa office, maaga pa, mga 7:45, nandun na agad ako. Kaya tinatansya ko lang din. Ayan. Kasi pagdating ko doon, ang dami pa rin wala ng mga kasama ko. Ganyan. Kasi wala kaming time in, time out. Ayan, lagay lang ako ng ito guys. Paborito ko to. Gusto ko yung amoy kasi na to. Ayan. Para pag masakit ang ulo ko. Kasi pag magang, hirap gumising Yun lang ang problema, no? Pag maaga yung pasok mo, parang ang sarap-sarap matulog kasi nga ang lamig, ang sarap nung, alam mo, nakakumot ka. Yan. Hindi ka tulad dati, di ba guys, panggabi ako. Yan. Sarap matulog. Kaya minsan masakit ulo ko. Tapos gawa nga nung sipon ko, kaya medyo masakit, kaya medyo sumasakit yung ulo ko talaga. Yan. Siguro 7:30 tayo alis dito. Yan. Kwentuhan muna tayo. Ano mo pwede ko share sa inyo? Ayan, yun nga pala guys, no? This coming Saturday, pupunta kami ng Edmonton. Ayan, so in-invite kami ni Ronald. Isa yun guys sa mga subscribers natin, si Ronald. Na-interview na namin yan. Siya yung graduate ng ECE. Yan yung mga nagde-daycare, ganyan. Parang yun yung magiging work nila. So mag-o-open ata sila ng daycare doon sa Edmonton. So in-invite niya kami. Yan, so one night kami sa kanya. Sabi niya doon na rin daw kami matulog. Para at least makapagkwentuhan pa kami. Tsaka gusto na rin namin makita ang Edmonton syempre. Tsaka yung mall nila, no, yung pinakamalaking mall daw. So dadali namin kayo doon guys, napakita namin sa inyo kung gaano ba kalaki itong mall na to. Kasi parang sabi nila yun daw yung pinakamalaking mall ata dito sa Alberta. Yung West Edmonton Mall. Yan. Kasi ata sa baba nun parang may malaking boat. Hindi ko sure may malaking boat daw ata doon. Yan. Titingnan natin yan. Tapos, ayan, bali may message na rin natin si Boss Inags. Ayan. So, sabi ko kung pwedeng namin siya ma-meet. Ayan. Kasi nga, pupunta ng Edmonton. Kasi kababayan ko yun guys, no? Taga Mindoro din siya. Mismo, San Jose din. Sa amin talaga. Tapos classmate nga siya ng sister ko na yung panganay namin. Ayan, kaya sabi ni ate, kamusta niya raw ako kay Inags.
Ayan. So yun, sana matuloy yung meet up namin ni Boss Inags, no. Kasi nag-confirm naman siya sa atin na Saturday wala daw siyang pasok. Message lang daw ako kung anong oras. Ayan. So siguro Boss Inags mga after lunch or hapon siguro. Ayan, mga ganyan, mga between 2 to 3. Ayan, so yeah, kita tayo doon. So yun guys, so abangan nyo kami dun sa sa Edmonton. Kaya kung sino gusto makipag-meet guys, yan, meet tayo dun sa mall after lunch. Okay, kasi medyo mahaba ang biyahe dito guys, no? Parang 3 hours ata yung biyahe pamula dito sa Calgary to Edmonton. Okay, tara. Taas na tayo. Nakalimutan. Wala naman. Sarap ng weather talaga. Siyempre, don't forget to lock. Make sure na nakalock. Saka nakaano yung manubela natin, nakalock. So alam niyo naman guys, no, marami na nangyayari dito, especially sa mga sasakyan. So ayaw nating ma-experience syempre yung ganun. Kaya hanggat maaari, binilang ko na talaga ng pang anti-theft. Pero sabi nila, hindi useless din naman, which is yeah, may point din naman kasi lahat din talaga ng mga karnaper ngayon high tech na, no? Kaya-kaya na rin nilang talagang i-disable yung mga ganun bagay. Pero wala, ganun talaga. Hayaan na lang natin. But at least, no, hindi ko pagsisihan yung ginawa ko na bumili ako ng mga kahit paano is device, panlock. Ayan, so ito yung station dito sa Chinook. Ayan, no? Luwag, no? Luwag. Malaki to. Mag-1 week na tayong nagpa-park dito. Kasi mas mabilis talaga siya. Kasi maalis ako sa bahay 7:10. Hindi katulad dati, parang 6:45 ako alis or 7 ganyan. So ayun, hindi na ako naghihintay ng bus, dire-diretso na dito. Hintay na lang ako dito mga 5 minutes. Okay, so tara, biyahe muna tayo. Ayun guys, dito na tayo sa station. Yan, 1 minute walk lang to. Sakto lang yung oras natin. So ganun lang yung oras na umaalis talaga ako. Ayoko din kami kasi sobrang aga. Wait na tayo. Ito guys, no? Every time dumadaan ako dito, sinisilip ko to. Kaso nakabalot pa oh. Kasi pinag-aaralan ko rin siya kung paano ginagawa. Kabalot Yan, ganda na weather talaga. Pa-summer na tayo guys, no? Pero pag sa maaga kasi medyo malamig pa, kaya kailangan ko pa rin magdoble. Pero yung iba naka-t-shirt na lang. Ano? Tirik na tirik ang araw. And so, trabaho ulit tayo. 8 hours na naman to, no? Yan. Pero yun nga, training mode pa rin tayo. Okay lang. Kailangan natin makabisado muna bago tayo sumaalam. Okay, so pasok muna tayo. Several song-filled hours later. Ay, so ayan guys, pauwi na tayo. And nandito na ulit sa Chinook Mall. Hindi na ako nakapag-vlog kanina doon sa train. Kasi ang daming maraming pasahero. And so yung project na ginagawa ko kanina, pamala na nag-start ako. And so natapos ko na siya. And pero kulang pa rin talaga yung yung pinaka details nun. Kasi pa lang siya, i-start pa lang, wala pang mga sukat na mga beam, column wala pa rin. Yan. So yun yung pinag-practicean ko guys, yun yung binigay sa akin ng boss ko. Kumbaga parang naka shadow mode lang ako doon. Saan nga ba ako nakapark? Dito. Ayan, so naka-shadow mode lang ako doon. Kumbaga para hindi ko magalaw yung original files talaga. So ginawa ko, tsaka ni Kuya Ramon, gumapi muna ako sa local ko, sa folder ko. Para kahit galawin ko yung yung pinagkapihan ko nga, okay lang. So hindi siya maapektuhan. Ayan, so siguro bukas, Friday, ipi-PDF ko na siya. Para maipasa ko na dun sa boss ko, mapacheck ko lang. Baga titignan niya pa rin naman yun, i-check niya pa kung ano yung mali. Yan. Pero yun nga, nagpapaguide naman ako kay Kuya Ramon
Kaya malaking tulong kapag may mga Pilipino ka talagang kasama sa trabaho mo. Especially yan. Tapos sila May, sila Carl. Yan. Sila yung nag-guide sa akin. Kaya pag may tanong ako, yan, nasasagot nila agad. Kasi, kumbaga, tagal na sila eh. 1 taon na sila. Hindi, yung dalawa, si Carl tsaka si May, 1 taon na kasi mahigit. Tapos si Kuya Ramon, 9 years na. So, kabisado na nila talaga yung mga files. Ano lang siya guys eh. Kumbaga, gawa naman na yung mga footing, column, yung mga ganon. Ikakopy mo na lang siya. Pero depende pa rin sa situation, no? May iba pa rin. Tulad kanina, meron akong binago lang. Wala akong makita eh. Sa mga sinend sa akin ni Kuya Ramon, wala akong makita katulad nung kailangan ko. So, ano lang, inedit ko lang siya. Konting edit lang naman. Yan. So, sana tama nga. Sana tama. Yan. So, siguro bukas, yun nga, ano ko na siya. I-PDF ko na siya, then pakita ko sa boss ko. And wala pa rin talaga, hindi pa rin talaga siya ano eh. Totally kompleto yung details talaga. Okay. Ano ba nangyari? Yun lang naman yung nangyari sa akin ngayon guys, no. Pagdating ko kasi sa kanina sa trabaho, mag-alas 8 na rin. Sakto lang yung pasok. Sakto lang yung pasok natin kanina. Kaya mas okay yung dito ako nagpo-park sa Sinok talaga. Kasi mas alam ko yung oras ko, tansyado ko, hindi katulad dun sa yung magbabas nga ako. Okay yung papunta, walang problema yung papunta. Yung pauwi, ang problema yun nga, pag naiwan ako ng bus, hintayin na naman ako. Kaya nagdala na lang ako dito. Malapit lang naman sa bahay, 7 minutes lang naman to sa bahay. So yun guys, biyahe na muna tayo, tapos kwentuhan tayo dito sa kotse. Ayan, so sana lang talaga guys, no, madali ko siyang matutunan. Kasi tinanong ko sila May kanina, last year daw nung natanggap sila, ano daw agad eh, binigyan daw agad sila ng project. Yeah. Pero yung dalawa na yun guys, license na ano yun, architect sa Pilipinas. So dito, pagdating nila dito, nag-student din at alam ko student silang dalawa. Tapos yun nga, back to zero din. Hindi ko na natanong kung ano yung course nila na kinuha dito eh. Tapos yun nga, pagka-graduate nila, diyan na sila pumasok sa firm nga na yan. Tapos yun, binigyan na raw agad sila ng project, sabi nila sa akin kanina. Okay. Tapos yun, parang siguro nangangap. Pero sabi sa akin, ano daw eh, talagang struggle daw din talaga. Kahit hanggang ngayon, hindi pa rin daw sila, kumbaga nalilito pa rin talaga sila. Kasi iba talaga daw yung structural. Pero sana matututunan natin yan soon. Yan. So unti-unti lang. Nare-recall ko na yung iba eh. Pero yung iba talaga guys, iba, medyo kinakapa-kapa ko pa talaga. Kaya hindi ko pa masabi na okay na ako. Kumbaga, konti-unti. Kaya gusto rin namin talaga guys pumunta na Edmonton para makita rin yung yung West Edmonton Mall. Yan, ano raw yun, maganda raw talaga yun eh. Sabi nila, tingnan natin. Kasi kung ikukumpara sa Pilipinas guys, yung mga mall natin talagang magaganda yung sa atin talaga. Dito kasi ano lang eh, simple lang eh. Tulad ng dito sa Sinok nga. Simple lang, 'di ba? Yan, so may dumaan lang na na C-train. Kaya tayo napahinto. Ata yung daraan. Kaya stop muna tayo. Ayun. Ganyan yung sinakyan ko galing dito sa kaliwa. Tapos kanina guys sa C-train merong may homeless. Talagang nakasubsob na dun sa sa upuan. Kawawa din. Pero choice nila yun eh, no? Ganun talaga. Mabibilis naman tumakbo, patakbo na to. Parang mamadali. Ayos. Loko-loko yung sakyan no. Pakakanan pala siya doon eh, nakapwesto siya dito sa kaliwa ko. Sinahandi siya nung nasa likod ko eh. Nakuloko talaga. So binusinahan ko nga. First time ko lang guys bumusila dito. Kapala mamaya guys may bisita kami yung sa inatenan namin na na CLP. Mag-aano sila.
Parang ipipray over nila kami. Mga ganun-ganun pala talaga sila, ano. Ang galing nga eh. Ayan. So I think 7 ata papupuntahin ni Emma or 6:30. Kasi nga may trabaho tayo. Sabi ko 6 tao makakarating. Konting pahinga lang. Ayan. Pero saglit lang ata yun. Parang 20 minutes lang ata yun. Yun guys, no? 5 ano pa lang dito, 40. On the way na ako sa bahay. Kasi normally pag nagbabas ako, dumarating ako mga 6:15, ganyan, 6:20. Pag naiwanan tayo ng bus, pagpapasok ako, wala rin naman masyadong traffic. Sa totoo lang guys, na-excite ako sa work ko. Kasi para ako nag-aaral. Alam niyo yun, para ako nasa first year na pinag-aaralan ko siya step by step. Buti na nga lang yan, ginaguide tayo nila Kuya Ramon, tsaka yung mga kapwa natin Pilipino. Ano siya, at least makakadagdag siya sa kaalaman ko. Sabi ko nga, pagpupursigahan ko to kasi iba, kumbaga nandito na tayo sa engineering firm, so dapat natin siya, mahalin natin itong trabaho na to, which is ganoon naman yung ginagawa ko. Kaya talagang sa ngayon talaga puro research pa rin talaga ako. Yung mga term na hindi ko alam, nilalagay ko sa notebook. May notebook ako dun sa office, nilagay ko siya. Kaya pagka medyo bago siya sa akin or nakalimutan ko na yung term na yon, sinesearch ko siya, ginugoogle ko siya talaga. Tapos minsan picture, search ko siya by picture. Tapos nga pala sabi isa, parang papasok ko okay, ito nga pala yun, ito nga pala yung tawag dun. Ayan. So marami pa talaga akong dapat pag-aralan din. Buti na nga lang hindi ako inaano ng boss ko eh. Hinahayaan niya lang ako. Sabi niya nga kay Kuya Ramon hayaan natin siya dyan matuto, training lang siya. Ganun lang, sobrang bait. Kaya kanina tinanong ko sila May at saka si Carl kung ilang araw ba sila bago binigyan talaga nung project talaga. Sabi nila day 1 pa lang doon, work na agad. Ayan. So naging open naman ako sa boss ko guys eh. Hindi ako yung talagang sabi ko na nagano sa structural talaga. Ayan. Kaya yan, siguro inaano niya lang ako, hinahayaan niya lang ako ngayon for the meantime. Pero pagdating ng siguro next week pwede na. Susubukan ko na yung talagang kumpleto na sana yung details. Kasi yung binigay sa akin talaga, kulang-kulang pa talaga siya. Kumbaga kailangan mo lang muna siyang tawag dito, i-plot mo lang, tapos bigay mo lang yung mga klase ng foundation, mga ganun, yung mga sectioning. Yan. So ganun lang yung pinagawa sa akin, pero hindi pa talaga siya yung final. Sabi nga nila Carl kanina, mababago pa rin daw yun kasi depende rin sa engineer tsaka sa yung architect. Ayan. So unti-unti lang. Kaya excited ako lagi pumasok sa umaga eh. Kasi marami ako natututunan every day. Yan. So magdadalawang linggo na tayo, no? Bukas Friday, tapos na ulit yung week. So nakadalawang linggo na tayo. Yan. Kaya utik-utik lang. Okay, so yan, medyo malapit na tayo sa bahay, guys. Pakaliwa na ako ng Ogden. Yan guys, haba Grabe Isipin nyo guys, yan, siguro mga 8-15 minutes. Depende sa haba ng train. Kaya pag inabutan ka dyan yung sa crossing, malas mo. Dati nung nagtatrabaho ako sa warehouse, na-late ako dyan gawaan yan. Nabutan ako. Ayan, so ganda na ng tumutubo na yung damo. Yan, so lilinisin na naman to ng namin, yung may-ari ng bahay. Saka muna tayo. Ay! Baby ko! Sinundo ako? Sinundo ako ni Zion? Sinundo ako Sinususian ko biglang nag-open yung door. Nababa na. Ganda. Down. May sipon pa rin si Zion. May sipon din si Emma. Kamusta? Ang buhay bakasyon? Okay lang. Ayos lang?
Ayan. Trade tayo. Wow. Ito nga, ano? Trade lang ang ako, no? Ayan. Okay, so yun guys, no? Dito na tayo sa bahay. Papahinga na muna tayo kasi may pupunta nga, di ba, na ano? Sabi ko sa inyo na taga CLP. CLP yun, di ba? Pray over lang kami. Yan, sana ano, pag-pray niya na madali ako matuto. So yun guys, no, dito ko lang natapos itong vlog ko. And yan guys, no, see you sa Edmonton this coming Saturday hanggang Sunday. Ayan, so dyan muna kami magkakalat ni Emma sa ni Zion. Okay, so hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!